Ayan, maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. No? Ito pong ating former President Rodrigo Roa Duterte ay bumuo po ng tagabantay para po sa mga korap na mga halal sa gobyerno, itong mga public official nga mahilig magpayaman, samantala itong mga mahihirap ay nagdurusa sa kahirapan, lalo na itong usaping ito ang ghost contractor project. Ang ating mahal na Pangulo ay bumuo ng tinatawag na PECC. Ito po ay tinatawag na Presidential Anti-Corruption Commission. Ito po sila ang magbabantay sa lahat ng mga public official nga mga korap, mababantayan. Ito ngayon, ito yung sinasabi ko. Binibilog lang talaga tayo ng administrasyon, Kasi pag-upo ng Pangulong Marcos, alam niyo kung ano yung ginawa niya? Binuwag niya ang PECC. Sa anong dahilan? Ito yung katanungan, mga kababayan, Kaya wag na ho tayong manahimik, Mag-ingay ho tayo dito sa social media, Sa anong dahilan nga binuwag ng ating Pangulong Marcos ang PECC, nga ito ho yung nagbabantay sa mga nagkukurap nga public official. Para siguro hindi halata ay di mahuli. Kaya ito ngayon, ito na, lumabas na, lumabas na ang Ghost Contractor Project, Ghost Congressman Kurakot. Ito na, lumabas na. So ayan, pati iting si Saldico ay nasa Amerika na dahil daw sa medical treatment. Yung sa akin lang ho, baka matuluyan, hay nako. Paano na lang, di ba? Hindi siya makapanagot sa kanyang gusto niya, hindi siya makapaliwanag kung ano ang gusto ng taong bayan marinig galing sa kanya. Ayan na. Ito naman ECB ni Abante, Abante lang ng Abante, depensa ng depensa, kaya pala dinidipinsahan niya itong si Saldico, iniiwas nga hindi maimbita dyan sa komite ng House of Representatives dahil ho, ay may authority to travel na pala sa Amerika. Ay, nako, wala na talaga. Wala na, hindi na talaga maayos yung pamamalakad ngayon, Ito pa namang si Romualdez, Boying, ipinipilit na makapasok dyan sa ombudsman kahit may kaso. Ay, nako. Kaya, so ngayon, balik tayo sa usaping ito. Binuwag, sa anong dahilan binuwag ni Pangulong Marcos ang PECC? Presidential Anti-Corruption Commission. So ngayon, nagsilabasan na yung mga korap, yung mga flood control, nalunod na sa baha. Ngayon, dahil nahalata na, nagkabulgara na, kumanta na yung iba, ang nangyari, sinibak si General Torre. Balik na naman tayo, mga kababayan, kay General Torre. Hindi pa ho tayo tapos kay General Torre, Sinibak si General Torre. Dahil nga may hindi daw pagkaunawaan sa pulisya, sa NBI, sa ano ba yan, tinatawag yung yung na Polcom, so sinibak. Tapos may ginawang changes sa mga pwesto, sa mga high general si General Torre, yun, sabi nga ni Auntie Claire Castro, may nakaabang naman daw nga posisyon, kay General Torre, Anong posisyon yun, Sabi ni Auntie Claire Castro sa interview niya, may mabigat, Mabigat talaga, ha?
may mabigat na posisyon nga ibibigay ang ating Pangulo kay General Torre. Ano ho yun? No? Anti-corruption daw. Wala talaga kayo mga kababayan, no? Anti-corruption daw, no? Binuwag ni Pangulong Marcos yung PCC nga Presidential Anti-Corruption Commission. Ngayon, sinibak si General Torre, tapos bibigyan ng posisyon para sa mga korupsyon. Baka masisibak na naman ito si General Torre dyan sa bibigay nyo nga posisyon dahil sasabihin nila naman nga mga kurap pangit. Walang papupuntahan si General Torre, no? Yun mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, no? Sa anong dahilan binuwag ni Pangulong Marcos ang PCC, tapos ngayon bigyan niya ng posisyon si General Torre ng anti-corruption daw. Yung ano na naman, ano kaya nga pangalan? Basta anti-corruption, no? Maimbestiga sa corruption, basta corruption. No, ang bibigay nga mabigat, sabi pa nga ni Auntie Claire. Ay nako, no? Iwan ko talaga sa mga ano talaga ito, no? Kasi parang yung mga tao parang ginagawa talaga nilang bubo, no? Kahit grade 1 section 11 lang ho tayo, no? Nakakaintindi pa po naman tayo at nakakaunawa ho tayo sa mga nangyayari sa ating bayan, no? Ay nako. Sinasabi ko sa inyo, kaya taong bayan, wag na ho tayong manahimik, no? Wag na ho tayong manahimik. Kailangan na ho nating gumawa ng aksyon, no? Kasi wala na yung may kaso gustong ipasok, ipinipilit nila sa ombudsman, no? Dahil yun nga, marami silang plano, plan A, plan B, plan C, plan F, ano-ano, di ba? Para lang, no, hindi makaupo sa BP Sara Duterte sa 2028, no? Bakit? Lumaban na lang kayo ng patas, no? Ito, paliwanag ko. Itong mga tao na ito, hindi talaga pwedeng ihalal sa gobyerno. Dahil, hindi ho sila patas. May eleksyon naman ho, di ba? Bakit ipipilit nila yung sarili nila nga kung hindi sila manalo? Wala pa naman ng eleksyon O di, subukan nila kung karapat-dapat talaga sila. Kasi ang taong bayan lang ho ang pwedeng mag-desisyon kung sino ho yung makalagay dyan sa posisyon na yan. Dahil no, idadaan ho sa butuhan. No? Hindi ilaban nyo kahit sinong pwedeng ilaban nyo sa 2028 dyan sa sa presidential election 2028. Ay nako. Yan lang ho. Maraming salamat.